Kaya kayo na nandito, no? Alagaan nyo yung subscription nyo. Alagaan nyo yung pag-stay nyo dito kay Live Good. At para maalagaan nyo, pag-aralan nyo kung paano ang magbayad ng subscription by yourself. Hindi yung iaasa mo lang kung kani-kanino. Ang galing ng segue natin, Ko Janet, no? Pupunta tayo ngayon. How to pay subscription in Live Good. How many ways and what is the best way to pay our subscription in Live Good? Okay, let's go. So, share screen lang po ako for the demo ng how to pay your subscription. So, maglalagay tayo ng isang sample. Okay, ito dito tayo kay Maridex. Yan. So, nagpapabayad din kasi ito dahil wala siyang laptop dun sa country. So, ito, so nakikita nyo, ito yung back office natin, right? Ngayon, paano nyo malalaman kung hindi pa bayad ang inyong subscription? Pumunta ka po dun sa My Membership. And then, makikita nyo to. You have not paid your membership for this month of April. So, pwede mong i-click yan or pwede kang pumunta sa My Earnings. Ngayon, magbabayad tayo dito since andito na tayo. So, i-click mo yung Pay My Monthly Membership Now for $9.95 dahil gusto mo nang magbayad. Ngayon, pag due date ka na, ang mangyayari dyan is hindi mo na makikita yung My Membership. Ang nakalagay doon, become a member. Ibig sabihin, nag-lapse na yung kung due date mo is 5, then hindi mo na makikita ang My Membership yan. So, I think ito ang due date niya is every 9 of the month. Kaya, makikita pa natin yan. So, how do we pay our membership? Click Pay My Monthly Membership. Ayan. So, ang bilis, di ba? Pagka-click mo, lumabas na kaagad yung $9.95. Okay? And then, check out. And then, pay using credit card. Kung gusto mong gamitin yung credit card. Cryptocurrency. Or paying credit wallet. So, etong pay using credit wallet, hindi mo siya makikita kung walang laman yung credit wallet mo. So, pwede mo siyang gawin using credit wallet. Ayan. And then, i-check mo yung name kung tama yung binabayaran mo. And then, i-click mo to. Agree. Ayan. Ayan. And then, place order. Bakit siya order? Kasi kasama nga siya doon as product. Ang monthly membership is kasama as product. So, place order. Ding! Ano sabi niya? Thank you for your order from Live Good and congratulations again on being a Live Good member. You ordered 1 monthly membership. Ayan. And thank you again for your order. Continue. Now, paano mo siya i-double check kung nabayaran na talaga? Balik ka sa My Membership. You have paid your membership for the following month, April. Punta ka sa order history. Makikita mo yung ID number kung kailan ka nagbayad ngayon. This one. And then ito yung receipt. So, makikita mo yung receipt, print receipt. Pwede mong i-click yan. Andyan na siya. Charan! So, hindi ko siya ipiprint, kaya kakancel ko. Pero makikita, ayan na yung receipt. So, everything is very, transparent. Ngayon, second way to earn. Yung mga iba, alam ko, ganito ginagawa nyo. How do you want second way to earn? Punta ka sa My Earnings. Choose credit wallet. Yan. Meron pa siyang 22.25. Dito. I-type mo yung ID mo. Yan. So, di ba mas madali yung first, Now, for purposes of demo, ngayon, ito, pwede din gamitin tong part na to kung gusto mong magbayad para sa iba. Input mo lang yung ID or username and then, ito yon. So, ginagamit ito mostly kung gusto mong bayaran ng sarili mo at ibang tao. Ganyan. So, just click your info or yung other. Okay, so magbabayad tayo kunwari uli. Kunin ko lang yung extract ko lang yung ID number para madali, Pero pwede nyo gawin to pag gusto nyo magbayad sa iba.
So, go to my earnings. Bayaran ko na lang siya na 2 months. My credit wallet. Mm. Okay? My earnings, my credit wallet, ID number, nung tao na gusto mong bayaran or yung sarili mo, pwede din. Okay? Di ba kinapi ko yon? Yan. And then, choose product or pay membership. Continue. Ganito ang ginagawa ng mga upline nyo kung gusto nyo magpabayad sa kanila. Ito yon. Tama. So, baba ka. Ayan. And then, go to the monthly membership. $9.95. Continue. Okay, double check. Step 3, confirmation. Tama ba yung pangalan nung binayaran mo? Username, resibo, product selection, issue credit. Bakit issue credit? Dahil credit wallet. And then another one, are you sure you want to issue credit to this account? Type okay. Successful. Nabawasan siya. So, tignan natin ulit si credit log. Napunta ba? Ayun, no? Lahat ng transaction sa credit wallet nakikita. Ayan, no? Credit log. Andyan din siya pala. Oh. Yung kaninang binayaran natin, andyan din sa credit log. Kasi credit wallet ang ginamit natin. Double check. My membership. April and May na. So, done na siya hanggang May. Double check. Order history. Para sa resibo. For April 7, 88. Ito yung kanina. Ito yung latest. $9.95. And then yung receipt. So, ganun po siya kadali. So, you could pay. Pag gusto mo 3 buwan, pwede. 2 buwan, pwede to make sure na meron ka ng buffer. Hindi ka na mahuhulog next month sa May in case na very busy ka. So, that's it. Ganun lang po siya kasimple. 2 ways in paying the credit, your subscription using your credit wallet. Galing, no? So, sa mga hindi marunong magbayad ng subscription, try to practice, no? How to pay your subscription. Magpa-guide kayo, magpa-lead kayo, no? May mga... So, kanino, Coach Janet, makaka-avail ng credit wallet? Gusto kong matuto. Gusto kong magkaroon yan. Kaso wala pa akong income. Pero gusto kong i-apply yung pagbabayad ng subscription ko using credit wallet. Kanino po ba ako pwede mag-avail? Okay, so kung wala kayong credit wallet, bumili po kayo ng credit wallet sa mga upline po ninyo or sa mga may nagbebenta ng credit wallet. Ayan, you ask Coach Fernan dahil nag-a-assist din po sila. Ngayon, dun ngayon gagamitin yung GCash, kaya merong involved na GCash. Kasi ang mangyayari, bibilin nyo yon, so babayaran nyo siya, ipapasa nyo doon sa pinagbilihan nyo, and then papasahan kayo ng credit wallet. And then, saka nyo gawin yung transaction na ginawa natin kanina. Ngayon, second way, para magamit mo yung GCash, dahil dadaanan ko na rin po ito, yung question ni Jay Baterna, paano kung GCash? Ang GCash, you could do it in 2 way. Pwede mo siyang, kung wala kang card, bumili ka ng credit wallet, bayaran mo sa GCash ng pagbibilhan mo, and then ibibigay sa iyo yung credit wallet, ikaw ang mag-transact. Or, pwede din na bayaran mo yung GCash sa kanya, kung upline mo siya, magpabayad ka sa kanya. Pero mas maganda na mas matutunan mong mag-navigate sa back office mo para hindi ka dependent doon sa upline mo. Ngayon, kung gusto mong gamitin yung GCash na monthly, secure a GCash Visa. Yung card, the physical card. Yeah. So, lahat po tayo na may GCash virtual, makaka-order din kayo ng GCash Visa. Make sure, pero ito sa Philippines. So, dito, in-order ko siya, pero pinaship ko sa Philippines kasi kailangan Philippine address. And then, nung umuwi ako, kinuha ko na siya. Galing, no? Ganon. So, ito gagamitin ninyo. Ito, pwede nyo siyang gamitin na yung nadi-debit monthly. Para siyang credit card, debit card, ilalagay nyo lang dun sa may information, name on card. Pag nilagay nyo to, ponduhan mo lang, and then, every month, si Livegood na ang nagdi-debit. So, make sure na pag itong ginamit nyo, may pondo every month. Yeah. And sobrahan nyo ng konti para
sa foreign exchange. Yan. So, yung mga ganyan is consider as credit card po yan. Pagka namili kayo ng choice, no, kung anong mode of payment mo, ang pipiliin nyo, credit card. Consider credit card po yan. May ATM ka, debit card, consider credit card po yun. Basta card. Meron siyang 16 digit, merong expiration date, merong CVV code. Yun po yun. Nandiyan dyan po lahat yun. Ingatan nyo po. Huwag nyo yung pinipicturan tapos send nyo sa GC yung CVV code. Wag po ha. Oo. Magtanong ka sa mga coaches upline na kilala mo. Pero kahit kilala mo pa yan, don't picture ha. Your back and forth ng card nyo. Protection yan. Alright. Coach Janet, no? Bakit may mga scenario na 29 pa naman ang due date ko? 25 pa lang sinasabihan ako, magbayad na raw ako. Ano po ba ibig sabihin nun? Kasi po, Coach Fernan, meron pong cut-off date every month, which is 25th of the month. Ibig sabihin, si Live Good, ginagather na niya lahat ng mga dates natin, ine-extract na niya from 25th up to 31. So, kahit na 31 ang due date mo, nino-notify ka na sa 25th kasi yun ang cut-off. Pero, you can still pay up to the last day of the month. Pero, ang advice namin, wag nyo nang antayin na mag-last day of the month kasi unang-una, hindi natin sure kung merong available credit wallet lagi. Kung may mabibiling credit wallet lagi. So, yun yung ina-advise natin. So, sa mga nakakatanggap po ng notification na ang due date is 31, yun po yung sagot. Dahil nagka-cut off si Live Good ng every 25th of the month. Tama. Mas maganda na nare-remind tayo ng maaga kaysa po yung last minute. Delikado na po yun. Kaya ang galing ng system natin, no? Earlier, kahit 30 ang, actually nga, ang mga delikado, 30, 31 ang due date mo. Pwede mo yung makaligtaan talaga. Kaya 25th pa lang, nire-remind na tayo ng company. Kaya kung may nagtatanong, may paalala ba? Naku, napakarami po. Oo. Yun nga, mag-i-email sa'yo kung active yung email mo. Bukod doon, yung upline mo nakaka-receive din ng email para i-remind ka kung masipag yung upline mo na mag-remind. Kaya walang dahilan kung ba't di ka nakabayad. Puwera na lang pag hindi mo talaga siya naiintindihan. Ganun po yon. Okay. So, Coach Janet, merong ang ganda ng tinuro mo, no, about sa pagbabayad ng credit wallet. Meron po bang way, no, para yung tawag dito, yung aking bangko, no, yung bangko ko makabili ako ng credit wallet, no? I mean, directly, no, sa Live Good. Let's say I want to buy $1,000 ng credit wallet. Pwede ba akong dumirekta kay Live Good? Ayan. Yes, pwede naman po. But, ito yon. Pupunta tayo dun sa, pwede ko bang ipakita yon, Coach, para makita nila? Okay lang. Or hindi na? Para makita nila na Siguro. dadaanan, saan ko ba dadaanan yun? Fund your credit wallet, no? Yan. Fund. Saan na ba yun? Teka lang, Coach. So, dadaanan lang natin to kasi, ayan. So, sa my earnings, Ayun, no? okay lang. Ayun na, oh. Ito, fund credit wallet. Ito yung tanong ni Coach Fernan na pwede ka bang bumili Directly ng credit sa wallet. company. So, i-click nyo to. Tignan nyo ha. Ayan. 3 ways to fund your credit wallet through wire transfer. Isesend nyo ito dito sa bank na to. So, kung galing ka sa Pilipinas, dito siya ipapadala. Okay, cut mo muna. Cut mo muna doon sa number 1, no? To be honest, never kong ginawa yan. Yes. Kasi masalimuot. Ang daming hingi ng bank sa'yo. Okay? Siguro kung taga-US ka, you can do that. US to US. Pero magagaling ka sa ibang bansa, let's say Philippines, wag mo nang tangkain na napakahirap, no, na gawin yan. Go ahead, Coach Janet.
Right, ayan. So, yun yun. Pangalawa, hindi ko alam kung Pwede sino nyo, magtuturo sa'yo para gawin yan. Kasi medyo delikado eh. Baka mamaya, oo nga. sisihin mo pa yung nagturo sa'yo kung paano. Pina, gusto lang namin ipakita to para makita nyo na mas Gusto natin madaling maging bumili transparent ng sa kanila. credit wallet. Pwede. Oo. Yes. Pero kung ang tanong is pwede, kasi the question is pwede bang bumili? Yes, pwede. Pero yun nga, sabi ni Coach Fernan, masalimuot. Even US, Coach Fernan, there was a time na yung Vietnam team ko sa US na siya nagpadala. It took them 1 week bago na credit Di ba? sa ano. Kasi ang kwento doon is ganito. Di ba, i-deposit mo yung pera. May clearing kasi yon. Lalo. So, aantayin muna nilang ma-clear yung amount ng money doon sa bank nila before nila ibigay. Yaan. Kaya, yun nga, masalimuot ito. Second, cryptocurrency. Ngayon, sa mga nag-ano ng cryptocurrency, yan, madali na po. Like, sa inyo, i-type nyo lang yung amount and then fund your credit wallet. Yan. So, ito hindi na natin i-discuss kasi masalimuot din at saka magiging mas mahal po ito. Hindi lang 600. Kasi meron pang, ano yung tawag doon, Coach Fernan, sa crypto, yung may Gas processing fee. Gas fee. Ayun, meron pa yon, ganon. And then dito, ay teka, ito palang ano, first way, merong minimum din yan ha. $1,000 yata ang minimum po dyan. Bago kayo, hindi kayo pwedeng bumili ng 600 pesos lang. Ang laki Ayan. ng bank fee. Kung let's say, galing Pilipinas, ang laki ng bank fee. Ayan pa. So, etong transfer your commissions, if you would like for your commissions to go into your credit wallet, ayan, i-click nyo lang to, transfer commissions to credit wallet. Ito yung tinuturo natin. Yan, the best. Right? So, transfer commissions to credit wallet. I-click nyo lang yan. And then, type mo lang yan. Piliin mo yung third. And then, save ka lang. So, choose the option number 3. Yun. Sinabi lang po namin yung dalawang ways para makita nyo na Yes. ang credit wallet, actually, added service po yan ng mga uplines natin. Also with Coach Fernan. Now, kung The ayaw best nyo way- and you feel na The mahal, best way is the best way is buy your credit wallet sa kilala mong upline o sa kilala mong sponsors or diamond. Never kang bibili sa di mo kilala. Magpapanggap na mababa. Lilipad ang pera mo ron. Ang dami na nangyaring ganun. Kunwari, bargain yung credit wallet niya. Scammer po yun, no? So, don't try to buy sa hindi nyo kilala. Okay? Maging ano kayo, matanglawin, ha? Makiramdam. Oo, tignan nyo rin yung Facebook niya kung kahapon lang ginawa, nangopya lang ng mga post. Ha? Sa mga hindi ganong marunong, ha? Hindi kayo aware sa mga ganon, ha? Please, baka meron pa dyan magpanggap si Ben ang nagbebenta. Naku, never pong gawin ng CEO natin yan, ha? Pero yung picture lang ng profile ang nakalagay, Ben Glinsky, please naman. Huwag tayong tan-GA, sorry sa word, ha? Please lang, oo. Magsasabi pa ng mga may ino-offer na crypto, ganito, ganyan. Hindi ho si Ben yon, mga nagpapanggap po yun. Minsan naman, mukha ko naman yung kukunin. O, minsan naman, mukha ni Coach Harold. May mga ganyan po, ha? Please, be vigilant. Huwag kayong magpapaloko. Mahirap kitain ng pera, kaya huwag nyo hayaang lumipad kung kanino lang. Okay, Coach Janet, paano ang way ng pagbili ng credit wallet sa mga coaches, sa mga upline? okay, so ang pagbili po ng credit wallet, syempre, you have to know that person na talagang nagbebenta ng credit wallet. And then, ang transaction is, pinaka-easy, pwedeng sa bank or pwedeng sa GCash. Tanungin nyo po yung nagbebenta kung sa GCash ba or sa bank. And then, ita-transfer nyo po yung payment first before ma-credit yung before na maibigay yung credit wallet sa inyo. So, yun, payment first po talaga. Kaya nga po sinasabi natin na mag-ingat po kayo dun sa bibilhan nyo ng credit wallet. Make sure na trusted nyo po yan. Make sure na talagang alam nyo na nagbebenta siya. Otherwise, nako, mag-ingat po tayo. So, Ayan, ganun lang siya kasimple. Hindi kami nagkulang, ha, magpaalala sa inyong lahat. Kung may tanong kayo,
about sa credit wallet, no? Just type, no? Huwag mahiya. Ayan, mapanuri, mapagmatsyag, matang lawin. Yun. Okay. Yeah.